Good morning, good morning, good morning. Time check 7:25 in the morning. This is Alexis Larissa. Mag-update tayo ngayon sa harvest natin. Medyo maulap. So tingnan lang natin kung ano yung amperage or current na pumapasok sa battery natin gamit tong dalawang working na SCC natin, MPPT, SRNE 40 amps, tsaka LJoy 600 watts na kung 12 volts kaya niya is 40 amps, pero kung 24 volts na battery is hanggang 20 amps. So ito naman SRNE 40 amps talaga siya. Kung 24 volts kaya niya hanggang 1100 watts. Kung ano naman 12 volts na battery 40 amps kaya niya hanggang 600 watts or 550 ganun. So ngayon 7:25 maulap 6 amps pumapasok sa battery natin. Itong LJoy natin maulap 1.95 amps pumapasok. Ang gumagamit pala nito is sa LJoy na 600 watts natin is tatlong Busca 160 watts na total is 480 watts. So 600 watts to maximum PV input, so 480 watts okay lang. Ang kagandahan pala ng LJoy nito kasi yung first version nito na 600 watts is 17 to 55 volts ang input na kaya niyang i-accommodate. Itong particular LJoy na to parang version 2 na 600 watts kasi 17 volts to 84 volts ang kaya niya na PV input, so maganda siya. So makikita natin dyan 55.45 volts ang PV voltage niya input, so kaya niya kasi hanggang 84 volts ang kaya. So kung yung first version siguro kaya din, pero medyo na siya doon kasi hanggang 55 yun ito hanggang 84, pero 55 volts ang input na na-detect niya ngayon sa tatlong Busca, so yun. Tapos battery voltage natin since makulimlim pa, medyo maulap, mahina talaga ang araw, so, which sana hopefully umaraw ngayon para fully charge tayo sa battery natin. 25.36 volts ang battery, charging current 1.98 amps. Ang charging voltage pala na gamit ko nito is 28.8 volts, so 2 amps ang pumapasok. 28.8 times 2, yun yung watts na pumapasok sa battery. Ito sa SRNE 6.31 amps times 28.8, yun yung wattage na pumapasok sa battery natin. So much for that. Ito pakita ko lang itong sa LJoy na isa 200 watts step up. Na test ko na to dati, ginawa ko siyang parang sa load papunta sa power station ko. Nagmamax out siya ng 250 watts. So binilhan ko to ngayon ng 240 watts na panel. Medyo mahal, Busca, parang kasing price na lang na Trina, pero since ito yung kaya niya, 250 watts to 40 watts panel ang binili ko para lang mapagana natin to. So sana maging solid yung kami niya. So while waiting, so ito talaga yung natin main topic ngayon. Gusto kong i-discuss sa inyo bakit ako na-in-love dito sa One Solar 24 volts 3 kilowatt na inverter. At bakit ito yung pinili ko na meron namang mga options like SNADI, SNAT at iba pa inverter P2 or ano pa. Pero bakit One Solar na medyo nasa mid-range yung price niya, medyo mahal, 14,500 ganun. Kasi nakita ko sa UI kasi ng One Solar, hindi tayo makaintindi. Kasi siya user friendly, yung UI niya user friendly, hindi mo na kailangan mag-memorize pa ng mga coding or tumingin pa sa manual kasi makikita mo na agad sa kanya
maintindihan mo na agad dito pa lang sa LCD. Hindi mo na kailangan pang anong ibig sabihin itong code 1, 2, 3. Yun kasi nakikita ko sa ibang inverter like yung SNAT or SNADI. Pag i-on mo siya at gusto mong pumunta sa interface na nagsiset ka, may mga tatlong buttons na to, pindutin mo sabay-sabay mga ganun. Ito hindi. Power button, escape, up, down, enter at menu, AC, pero since naka battery priority mode tayo, so hindi yan nagla-light up, hindi tayo magamit ng grid. So battery, nagla-light up lang yan ng green pag full na yung battery natin. Na detect sa battery is 28.8. Since umaga pa lang, hindi pa tayo naka charge talaga, 25.4 volts, so walang lights. Itong inverter, laging naka-lights up yan pag naka-on itong inverter na to, at saka yung fault pag nag-error, which is hindi ko pa siya na-experience. Pag low bat pala, nagla-light up din yan pag 23.2 na lang yung battery. Yun kasi ang ginawa ko sa settings yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano i-set up to pala. Bakit siya kakaiba? Bakit siya ang napili ko? Bakit mas maganda ang UI ng One Solar? One Solar 24 volts 3 kilowatts. Actually parang same lang siya ng UI sa 12 volts or 24 volts na 1 kilowatt nila. Ito same na same. Hindi, wala kang kailangang i-memorize na mga code or kailangan tumingin pa sa manual para maintindihan mo, ito pala yung ibig sabihin nito pag ganito. Ito wala. So punta tayo sa settings, pindutin lang na matagal tong menu. Ayun, ang una is language settings. So hindi na tayo pupunta dyan kasi naka-English. Ang option lang naman dyan is English at Chinese. So pag ma-Chinese din baka hindi natin maintindihan, mahirapan tayong ibalik sa English. So down. Ang pangalawa is system mode settings. So pindutin natin yung enter. Makikita natin dito battery priority, eco mode, generator mode, user unattended mode, line priority mode. Ito yung pag gagamit ka ng ng grid, pero hindi ko siya ginagamit. Hindi ko na rin inintindi kung ano ibig sabihin nitong mga iba kasi medyo ayoko na. Ito na yung pinili ko, battery priority mode. Kasi pang battery lang talaga off grid. So low voltage protect setting, ginawa natin 22.2. So pag ma-detect niya na 22.2, automatically itong inverter nagsha-shutdown para ma-protectahan yung battery natin. So low voltage restore settings, battery voltage 25.2. Ginawa kong 25.2. Pag mag-reach na 25.2, mag-on ulit yung inverter sa output ng AC niya. So ganon kasimple, diba? Wala kang intindihin na may code pa na gaya ng SNADI. Punta naman tayo sa battery type setting. So makikita natin dito lithium ion and customize yung pinili natin. Pwede ring gel battery, pwede ring EGM battery, pwede ring SLA battery. Hindi ko alam kung ano yung ibang battery. Ang alam kong ginagamit ko lang is lithium ion or ito. Tapos makikita natin dito pag enter natin, customize charging set, charging voltage 28.8. Yon yung sinabi ko, 28.8 set successfully. So madaling intindihin, walang techibulichi, walang coding. So punta tayo sa charging current setting. Ito naman pag gumagamit ka ng grid sa pag-charge ng battery, hindi natin siya ginagamit. Hindi na natin pupuntahan yan. Huwag na natin gulayin yung isip natin. Ito naman alarm setting. So ginawa ko siyang on, naka-on lang lagi para marinig natin yung mag-beep beep. Kasi gusto ko rin marinig yung beep every time na pinipindot ko siya. Tapos clock setting, record query, record delete, factory recover setting. So kung magloko in the future or sana hindi natin ma-experience yun, pwede natin i-restore para back to factory settings. So ito yung talaga, ito yung nakapag-end up sa akin, yung settings niya. Wala kang iintindihing mga coding na 1, 2, 3, mga ganyan, 4, 5, 6.
Tapos titingnan mo pa sa manual kung anong ibig sabihin nun. Itong One Solar, ang ganda ng ano niya, ang ganda, maintindihan mo. Kung hindi ka masyadong technical na tao, hindi mo kailangan ng manual talaga, maintindihan mo. Or yung basic lang na pindutin ng matagal to, tapos makikita mo na lahat dun. Yung mga settings na pwede natin piliin at saka iset yung mga voltage na ganyan. So yun, yan ang kagandahan ng One Solar Toroidal Solar Inverter. Actually bago ko to binili, nag-research muna ako sa YouTube, ganyan, kung anong magandang inverter talaga na kaya na yung 3 kilowatts at least, kasi medyo malaki yung need ko sa load. May freezer tayo, may TV at koi pan na gumagamit ng submersible pump, rice cooker, washing machine, mga ceiling fan at iba pang mga load. So minabuting 3 kilowatts na yung kinuha ko para sa 24 volt system natin na battery. So yun ang maganda sa One Solar, maganda talaga siya, kaya sobrang natuwa ako sa purchase ko na to. At kung gusto nyo din to ang ganito, i-share ko na lang dyan sa post ko yung yung link kung saan ko siya nabili, na legit talaga. So ito, yun update. Anong oras na ngayon? Mga 7:40 na siguro. SRA natin nasa 7 na siya, 7 amps, dalawang 3 na 550 watts solar panel naka-series. LG natin nasa na siya, 2.4 amps. So tatlong boost ka 160 watts, total 480 watts, naka-series din. LG 200 watts step up, steady ka lang dyan. Battery natin EVE cells 105 AH, pero makikita mo dito magkaiba siya. Ito 107 AH nga kasi tinis na to ng power central yung kinuna natin. Brand new talaga siya, binili ko kasi parang gusto ko mag set up ako brand new na talaga. Ayoko na mga second hand na mga battery, medyo mahal, pricey siya, pero okay lang kasi investment naman natin to. Minimum 10 years natin gagamitin to, so bakit natin titipirin. So yun pa lang isa, back converter. Siya, para siyang LG, pero ang ginagawa niya, wala siyang LCD display, wala siyang display, hindi nababago yung voltage niya from 20. Ang nito is 24 volts, gagawin niyang 48 volts. Kasi meron akong Picron kasi na power station yung nabili ko na magcha-charge lang siya pag 32 volts to 95 volts yung input. Kung ito 24 volts ang gamit natin, 24 volts na din ang output, hindi niya matcha-charge. Pag isaksak mo diretso dito yung charging ng natin Picron, 24 volts ang kasi na-detect, or 25 or 26 volts, so hindi niya kayang i-charge. So binilhan ko nito, actually 1,000 plus to, pero tayo, may voucher tayo sa Lazada. Mga 700 plus ko na lang siya nakuha, pati kasama shipping. So ang 24 volts ginawa niyang 48 volts, so nagsa-charge na yung natin Picron natin na power station. So yun, pero since ngayon backup lang yung Picron natin, pag naubos talaga to at medyo mahina yung araw, naubos yung natin, yung Picron naman na merong Picron E600 LFP na merong 614 watt hour na 1200 watts, yun yung backup natin. So yun guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Medyo mahaba yung video kasi yun nga, nag-update tayo dito sa harvest natin at meron tayong in-explain natin bakit maganda tong One Solar. So guys, sa mga nagbabalak dyan na bumili ng inverter, kung medyo may budget naman, huwag niyong tipirin, go for One Solar, maganda siya. Pero nasa sa inyo na rin yan, kasi preference kasi ito Kung mas bet nyo yung mga gano'n na kagaya ng snat at snadi na medyo okay lang na magtitingin-tingin kayo sa manual, go for it kasi kayo naman ang gagamit, kayo naman magbabayad.
pero kung ako tatanungin nyo, maganda to, hindi na ako umikot pa doon sa kung saan nagagamit ng 1 kilowatt version, tapos hanggang sa mag-upgrade na mapapagastosan tayo, so dumiretso na tayo dito sa medyo mahal pero sulit naman. At ang kagandahan pala nito guys, kahit hindi ko pa siya na-try na ano talaga, yung sagad talaga na 100% yung load, mga 40-50 ganun, 1500 watts, hindi talaga siya nag-iinit. Yung fan nito automatic siya, pag medyo mahina yung load, steady lang siya, mahina, hindi mo madidinig mahina yung fan pero malakas. Pero pag nag rice cooker ka ganun, or nag washing machine ka, medyo may yung pag-usbong ng load na consumption, siya, ang ganda kasi lumalakas din yung yung fan, automatic na detect niya mas kailangan niya ng malakas na hangin or napapasok para mag-cool lang, pero hindi mo siya ma-feel na uminit. Maganda siya, maganda naman solar. Hindi ko alam sa iba, some doon sa na kung uminit ba yung mga ganito nila, pero ito hindi ko talaga siya naramdamang uminit. Ang ganda, ang smooth ng kuryenteng lumalabas sa kanya. At saka napansin ko sa kanya, siya, grabe ang efficiency niya sa paggamit ng battery. Hindi siya malakas kumain, pero sulit siya guys. So sana i-consider niyo itong One Solar nito. So yun lang guys, medyo mahaba na talaga yung video natin. Ililink ko sa post ko yung kung saan ko siya binili, pati itong Elejoy at saka SRNA at saka yung battery. So guys, good morning, thank you for watching our video. Pasensya na, medyo mahaba at medyo maputak tayo ngayon, madami tayong sinasabi, sana maintindihan nyo. Gusto ko lang i-share kasi natuwa talaga ako sa blessing na to para sa pamilya ko. At sana doon sa mga nagsasabi na hindi ko video to, ginagrab ko lang yung mga pictures na ina-upload ko, akin po to guys. Alexis Clarissa yung account ko. So hindi ko to nasa sa inyo na kung i-click nyo yung natin kung saan nabili, nasa sa inyo na, or basta manood na lang kayo, wag nyo na yung pansinin. Sinishare ko lang yung shop link kung saan ko siya nabili. So guys, good morning, have a blessed day and God bless us all. Thank you.